sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang mga kaluluwang naghihiganti at namatay na puno ng galit at hinanakit, hanggang sa pagkawala ay naghahanap pa rin sila ng hustisyang hindi nila nakamit noong sila ay nabubuhay pa. At isa sa mga paraan nila upang maiparamdam ang galit ay ang pagsanib. Hindi lamang sa mga tao ngunit maging sa mga gamit na maaaring maging tahanan ng kanilang kaluluwa. Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ella. Noong una ay part-time janitor lamang ako sa isang private college dito sa Mindanao, hanggang sa maregular na ako sa trabaho. Ipinagpapasalamat ko yon ng sobra dahil noong panahon na yon ay gipit talaga ang pamilya namin. Breadwinner nga pala ako, Papa Dudut. Labandera ang nanay ko pero mahina rin naman ang kita niya doon. Kung hindi ako kikilos, para sa amin, isang beses lamang kaming kakain sa loob ng isang araw. Papa Dudut, unang araw ko pa lamang sa trabaho sa eskwelahan na pinagtatrabahuhan ko ay nakaranas na ako ng mga kababalaghan. Binaliwala ko lamang yon dahil kailangan ko ng trabaho. Pero ang dahilan kung bakit na regular ako doon ay dahil umalis na yung dati nilang janitor. Ang ipinagtataka ko lamang ay hindi man lang siya tumagal ng isang buwan. Hanggang sa pumasok sa isipan ko na baka yung nararanasan kong kababalaghan sa eskwelahang yon ang kadahilanan. Dahil kailangan ko ng trabaho. Nilakasan ko na lang ang loob ko at hinanda ang sarili ko sa posibleng mangyari. Nagpanggap na lamang ako na walang naririnig, naramdaman o nakikita. Kung pwede kong gawing manhid ang sarili ko ay gagawin ko. Manatili lamang sa trabahong yun noon, Papa Dudut. May utang pa kami sa Bombay. May sinalihan pang paluwagan si nanay at may ilang pang pinagkakautangan. Kaya hindi option sa akin ang mag-resign. Buti na lamang at may nag-recommend sa akin na mag-apply sa school na yon. Papa Dudut, dahil college na nga ang mga nag-aaral doon, may mga panggabi talagang klase. Inaabot yon ng alas 10 at minsan ay napapasarap pa sa pagtuturo yung professor kaya nag-extend pa sila ng kaunting oras. Pagkatapos noon ay saka ko pa lamang lilinisan ang mga classroom. Maaga kasi ang simula ng klase kinabukasan kaya hindi po pwedeng maiwan yon ang ganon kadumi. Hindi naman kalakihan yung school, isang building lamang yon at ang nakatoka lang sa akin ay ang mga classroom. 3 kaming janitor doon pero ako lang ang nag-iisang panggabi. Uy Ella, na-regular ka na pala, congratulations ha. Bati sa akin ng guard na naka-duty ng gabing yon na si Rafi. Salamat, sakto nga na kailangan ko talaga tong trabahong to eh. Matindi ang pangangailangan. Bagya siyang natawa sa sinabi ko, Papa Dudut. Kaya pala kahit mag-isa ka lang dito eh, tinutuloy mo pa rin. Pero seryoso, hindi ka ba natatakot? Bakit naman ako matatakot? May gumagala bang killer dito tuwing gabi? Kasi kung oo, mag-resign ako ora mismo.
Pero tinawanan lang ako ni Rafi, Papa Dudut. Bumalik na siya sa pwesto niya at ako naman ay sinimulan ko na ang paglilinis ng mga bakante ng classroom. Iisa na lang yung occupied ng mga oras na yon. Madalas kasi talagang nahuhuling umuwi yung isang set ng BS Accountancy. Patapos na ako sa paglilinis ng isang classroom nang narinig ko ang mga yabag na mga estudyanteng pauwi na noon. Sila yung mga accountancy students. Naririnig ko ang tawanan nila sa hallway. Nang makalis na lahat ng mga estudyante ay doon ako biglang kinabahan. Ako na lang kasi ang mag-isang naiwan sa second floor dahil kahit mga instructor at iba pang mga office staff ay nakaalis na rin. Sinubukan kong magsalita. Nag-echo ang boses ko sa sobrang katahimikan. Napabuntong hininga na lamang ako. Sinubukan kong humugot ng lakas ng loob kahit na may kakaiba na akong nararamdaman ng sandaling yon. Nasa pinakang dulong room na ako at isa-isa nang inaayos sa mga nagulong upuan. Pero habang ginagawa ko yon ay bigla na lamang gumalaw yung upuan malapit sa may bintana. Kahit kinakabahan ay pinilit kong baliwalain yon noong una. Pero mga ilang minuto lang ang lumipas nang muli na naman itong gumalaw. Sa pagkakataong yun ay mas kapansin-pansin na yon at lumilikha na talaga ng ingay. Sunod-sunod akong napalunok at medyo pinagpawisan na rin, Papa Dudut. Pero kahit kabado'y tinapos ko pa rin ang paglilinis sa classroom para makalipat na sa kabila. Medyo nakahinga ako ng maluwag nung matapos ko ng linisan ng mga classroom na naka-assign sa akin. Kinolekta ko na lang ang mga trash bag na dadalhin niya sa ibaba. May truck naman na kukuha sa mga iyon kinabukasan. Naglakad-lakad na ako sa hallway nang biglang sumakit ang tiyan ko. At dahil kabisado ko na roon ay alam ko na kung saan ako pupunta. Noong nasa loob na ako ng isa sa mga cubicle, kakaupo ko pa lamang noon sa toilet nang bigla na lamang nagpatay sindi yung ilaw. Kaagad na tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Hindi ko alam kung bakit. Papadudot ilang sandali lang ay tumambad sa paningin ko ang pares ng mga paa sa labas ng cubicle na kinakaroonan ko. Gusto kong sumigaw pero walang boses na lumalabas sa bibig ko dahil sa nararamdamang takot. Dahil doon ay parang bigla na lamang nawala ang pananakit ng aking tiyan. Mas nanaig ang kuryosidad ko na malaman kung sino ang kasama ko sa CR gayong wala namang kahit isang estudyante sa eskwelahan. Pero paglabas ko ng cubicle, wala naman ako nakitang tao, Papa Dudut. Kaya napaisip ako kung kaninong mga paa yung nakita ko. Napahawak ako sa dibdib dahil sa takot. Gusto ko nang lumabas noon pero hahakbang pa lamang ako patungo sa may pinto palabas nang bigla na lamang dumilim sa buong banyo. Lalo akong kinabahan dahil wala akong dalang flashlight o kahit cellphone man lang. Iniiwan ko kasi yon sa locker kapag oras ng trabaho. Napapatras ako at kinakabahang napasandal sa lababo. Nangapa ako papunta sa kinakaroonan ng switch. Pero bago pa ako makalapit doon ay naramdaman ko nang parang may nakatayo sa may likuran ko. Napasigaw ako sa takot noong narinig ko ang bulong na parang nagmumula sa isang babae. Sinundan pa yon ng ingay mula sa bukas-sarang pintuan ng mga cubicle. Tumayo ang mga balahibo ko nang may malamig na lumapat sa balikat ko noon, Papa Dudut. Napapikit na lamang ako at paulit-ulit na nagdasal habang nanginginig na sa takot ng mga sandaling yon. Maya-maya pa'y muling bumukas ang mga ilaw. Huminto na rin ang mga paggalaw ng mga pintuan ng cubicle. Nagmamadali akong naglakad papalapit sa pintuan ng banyo, Papa Dudut. Laking tuwa ko naman nang mapihit ko na ang seradura dahil makakalis na ako roon.
Pero bago ko pa mahila yung pintuan ay bigla na lamang sumulpot ang isang batang babae. Huminto siya sa tabi ko at tumitig sa akin ng parang nagbibigay ng babala. Halos himatayin ako nang tumagos yung batang babae sa pinto at tuluyan ng naglaho, Papa Dudut. Mabilis ang paghinga ko nang makalabas ng banyo. Pakiramdam ko ay hinang-hina ako sa mga nangyari. Mabuti na lamang at rumoronda na si Rafi sa mga classroom kaya medyo nabawasan ang nararamdaman kong takot. Tinanong niya kung ano ang nangyari dahil butil-butil ang pawis ko at namumutla pa ng mga sandaling yon. Sinabi ko naman sa kanya ang mga nangyari. Akala ko noong una ay hindi siya maniniwala pero nagulat ako noong sabihin niyang naranasan na rin niya yon noong bago pa lamang siya sa eskwelahan tulad ko. Alam din niya yung tungkol sa batang babae. Anak daw yon ng dating namamahala ng kantin sa eskwelahan na si Aling Chari. Lagi raw nitong kasama ang bata tuwing nagluluto sa kantin. Ang kaso ay hindi sanay na nakakakita ng ibang tao yung bata kaya kung saan-saan ito nagtatago tuwing may ginagawa pa si Aling Chari. Hanggang isang araw. Nakita na lamang daw ni Aling Chari yung anak niya na nakabulagta sa CR. Mga estudyante pa raw noon yung nakakita. May usap-usapan dito na nadulas daw sa sahig yung bata kaya ayon nabagok ang ulo. Pero may mga kwento-kwento rin na nang away daw yun ng estudyante rito at kinagat pa sa braso kaya ginantihan. Inimbestigahan naman yun nangyari pero napatunayan namang walang tumulak o nanakit doon sa bata na naging sanhi ng pagkamatay. Kaya lang mukhang hindi talaga maiwan-iwan ng batang lugar na ito. Papadudot nakaramdam na ako ng takot sa mga sinabi ni Rafi. Kaya pinahinto ko na siya sa pagkukwento. Tapos na rin naman ang trabaho ko kaya kailangan ko nang umuwi. Pagkalapag ni Ella ng mga trash bags sa may gate sa likod ng eskwelahan, bumalik na ako sa may locker para kunin ang gamit ko. Pagkasara ko noon ay bigla na lamang nakaagaw pansin sa akin yung kahong nakalapag sa gilid ng locker. Nakabukas na yon at may mga pinagbalatan pa na mga chichirya. Nang halukayin ko yung kahon ay tumambad sa akin ng hiwa-hiwalay na katawan ng manika. Papadudot dahil mahilig po akong manahi at mag-ayos ng mga sirang gamit, parang may nagtulak sa akin noon na kunin yung manika. Mukhang wala naman ng may-ari dahil kasama na yon ng mga basura sa kahon. Inalis ko yung mga balat ng chichirya. At saka tinignan kung kompleto pa ang mga parte ng manika. Laking tuwa ko naman nang makitang kompleto pa yun at posible pang mabuo. Lalabang ko na lang din yung damit. Ipinagpaalam ko yon kay Rafi sakaling may maghanap. Pero siya na mismo ang nagsabing wala naman daw may-ari noon. Nilabas lang daw yon ng janitor na pang-umaga galing sa bodega pero mukhang nakalimutan lang daw isama sa mga itatapon. Ngiting-ngiti ako nang umuwi sa bahay, Papadudot. Hindi naman para sa akin ang manikang yon. Para yon sa kapatid kong babae na deaf and mute mula nang ipanganak. Aliw na aliw siya sa mga manika. Matagal ko na siyang gustong bilhan ng ganong klase pero may kamahalan talaga kaya nagtitiis na lamang siya sa mumurahing manika na nabibili ko para sa kanya. Pagdating sa bahay ay itinago ko muna yung mga hiwa-hiwalay pang katawan ng manika. Hinabad ko lang muna yung damit na halos kasing laki na ng sinusuot ni Tala. Saka yun nilabhan. Itinago ko rin muna yon sa kapatid ko dahil balak ko siyang isorpresa kapag nabuo na. Sa pagpapatuloy ng trabaho ko sa eskwelahan, Papadudot, hindi ko akalain na yung mga kababalaghang naranasan ko ay may mas ilalala pa pala. Paulit-ulit na nagpaparamdam sa akin yung batang babae. At nang huling beses na nangyari yon ay nadulas ako sa banyo at tumama ang ulo ko sa sahig. Mabuti na lamang at hindi napasama ang pagkakabagsak ko.
Pero matapos yon ay tuluyan ko nang sinukuan ang trabaho ko sa eskwelahang yon, Papa Dudut. Natakot ako na baka mas malala pa ang mangyari sa akin kapag tumagal pa ako roon. Nagdesisyon na lamang ako na maghanap ng iba pang mapapasukang trabaho kesa isugal ang buhay ko dahil sa isang kaluluwang hindi naman matahimik. Bagsak ang balikat ko nang makauwi noon, Papa Dudut. Hindi man lang kasi ako umabot ng isang buwan sa trabaho. Pagdating ko pa noon sa bahay, sumalubong sa akin ang matinding katahimikan. Tulog na ang mga kasama ko pero walang lutong pagkain. Nang silipin ko sa kwarto, si Mama ay mukhang malalim na ang tulog niya. Nakita ko rin ang mga damit na tinupi niya. Mukhang nakatulog na siya sa pagod at hindi na nakapagluto ng pagkain. Napabuntong hininga na lamang ako noon, Papa Dudut. Matapos ang kababalaghang naranasan ko sa school ay gutom naman ang inabot ko sa pag-uwi ko. Kesa magluto ng sarili kong pagkain ay nagpasya akong tipirin na lamang ang natitirang stocks namin dahil wala na nga akong trabaho. Kinuha ko na lang ang itinagong hiwa-hiwalay na parte ng manika para buuin yon habang nagpapaantok. Hindi ko na namalayang nalilibang na pala ako noon sa ginagawa ko. Nabuo ko yung manika, tinahi-tahi ko na lang para maikabit yung mga binti at brasong pilit na sinira ng huling humawak noon. Nang isuot ko yung nilaban kong damit ng manika ay hindi na halata yung pagkakatahi. Natuwa ako dahil mapaglalaruan na yon ni Tala. Kaya lang, Papa Dudut, ay napansin ko na bulag pala yung isang mata ng manika. Nakapikit na lang yon at tanging isa na lamang ang nakadilat. Dahil sa antok ay nilagay ko yon sa tabi ng natutulog kong kapatid. Pumasok na ako sa sarili kong kwarto. Malit lang yon at pang-isahan lang talaga ang kama kaya wala akong katabi sa pagtulog. Bandang madaling araw na nang maalimpungatan ako, Papa Dudut. Nakarinig ako ng boses. Yung bang parang may umiiyak. Pero nang pakinggan ko yon ng mabuti ay napagtanto ko na hindi naman yon kay Tala. Hindi siya ganong umiyak. Nang medyo lumakas yon ay doon ako napabalikwas mula sa higaan. Bumangon ako para sumilip sa kabilang kwarto, baka kasi si Tala nga yon. Pero nang buksan ko na ang pinto ay napakunot ang noo ko. Nang makita si Tala na nakikipaglaro sa manika kahit 2:00 na ng madaling araw. Nakatayo ang manika sa tabi ni Tala at nakapatong ang kamay nito sa balikat ng anak niya. Papa Dudut, nanlaki ang mga mata ko noon nang makarinig ako ng hagik-hik ng isang bata. Tala? Ikaw ba yun? Nagtataka kong tanong. Pero hindi ako pinansin ng kapatid ko at pinagmasdan ko silang dalawa. Yung ayos nila noon ay para lang mga normal na batang nagtatawanan at nagkakaintindihan sa pinag-uusapan. Nang lumapit ako ay nakita ko kung gaano kasaya si Tala sa kalaro niyang manika. Gusto kong maiyak dahil bihira ko siyang makita na ganoon kasaya. Pero bigla akong kinilabutan nang biglang magsalita si Tala. Buong-buo ang boses niya. Ang mas nagpakilabot pa sa akin noon, Papa Dudut, ay nang mapagtanto na hindi lang boses ng isang bata ang naririnig ko. Dalawa sila. Yung isa ay humahagik-hik lang, pero yung isa ay nagsasalita talaga. Tala, nakakapagsalita ka na? Tanong ko sa kanya nang hindi ko na napigilan ang sarili kong lapitan sila. Tumingin sa akin si Tala pero hindi siya nagsalita. Ibinalik niya ang tingin sa manika at saka muling humagik-hik. Naririnig ko ang hagik-hik ni Tala, kilalang kilala ko yon pero may kasabay talaga at hindi yon sa kanya. Sinubukan kong kunin kay Tala yung manika para tingnan kung yon ang naririnig ko.
Pero sa pagkakaalala ko noong tinatahi ko pa lamang yung manika, hindi naman yon di baterya. Malabo rin na tumunog yon dahil isa lang talaga itong simpleng manika na kasing laki ng bata. Wala naman akong napansing kakaiba sa kwarto nila kaya lalo akong naguluhan. Sa pagod ko na yata to kaya kung ano-anong mga naiisip ko. Sabi ko na lang sa sarili ko. Tumalikod na ako para lumabas, Papa Dudut, pero maya-maya lang ay nabitin ang paghakbang ko. Nang marinig kong muli ang boses ng isang bata. Tumayo ang mga balahibo ko. Sa pagkakataong yon ay batid kong hindi na yon imahinasyon lang. Nang lumingon ako. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang manikang yakap-yakap ni Tala. Nakaharap na yon sa akin. Napahawak ako sa dibdib ko nang biglang ngumisi yung manika at kumurap-kurap ang dalawang mata nito. Bulag yung isang mata nun kaya imposibleng gumalaw yon, Papa Dudut. Nang mga sandaling yon ay kumbinsido na ako na may kakaiba sa manika at hindi maganda ang pakiramdam ko doon. Sa takot ko noon ay wala sa sariling hinablot ko ang manika mula sa pagkakayakap ni Tala habang nanginginig ang mga kamay ko. Umiyak ng malakas ang mga kapatid ko at halos magwala na nang ilayo ko sa kanya yung manika. Nagising na rin noon si Nanay. Ano nangyayari, Ella? Bakit umiiyak ang kapatid mo? Nay, pasuyo na lang po muna kay Tala. Patahanin niyo muna siya. May gagawid lang ako. Teka, ano yung dala mo? Manika ba yan? Kaya naman pala umiiyak si Tala eh. Ibigay mo na lang yan, anak. Ngunit matigas akong umiling kay Nanay. Hindi po, Nay. Hindi na niya pwedeng paglaruan ang manikang ito. Papa Dudut, idiniretso ko ng manika sa basurahan sa likod ng bahay namin. May hukay po kasi roon na pinagtatapunan namin ng mga basura at lingguhang sinusunog. Sinubukan ko ng matulog matapos yon. Pero ilang minuto pa lamang na lumalapat ang likod ko sa higaan nang muli na naman akong mapadila. Narinig ko kasi noon yung aso ng kapitbahay namin na walang tigil sa kakatahol. Hindi pa yun nakontento at umalulong pa ng sunod-sunod. Halos mapamura na ako noon sa tindi ng iritasyon dahil masakit na rin ang ulo ko. Iritado akong bumangon para sumilip sa may bintana at sumigaw para sawayin yung aso ng kapitbahay namin. Pero hindi yun natinag, Papa Dudut. Ilang sandali pa, Papa Dudut, yung iritasyon ko ay unti-unting napalitan ng kilabot nang may mapansin sa basurahan. Wala na roon yung tinapon kong manika. Saan napunta yun? Sino namang kukuha ng manikang yon ng ganitong oras? Nagtataka kong tanong sa sarili ko. Hanggang sa naisip ko yung aso ng kapitbahay namin na kanina pang tahol ng tahol. Baka tinangay ng aso. Yun na lang ang iniisip ko para hindi na sumakit pa ang ulo ko sa kakaisip kung saan napunta ang manika. Kinabukasan ay sinabi ko na kay Nanay na wala na akong trabaho. Pero inilihim ko sa kanya ang tunay na dahilan kaya ako umalis doon. Ang sabi ko na lang ay napagbintangan ako sa nawawalang gamit kaya nagkusa na akong umalis. Bugmang hapon akong naganap ng mapapasukang trabaho. Hanggang sa wakas ay matanggap ako bilang tindera sa bakery sa bayan. Pwede na raw akong magsimula kinabukasan. Pagod na ako noon pag uwi ko pero nang makita kong pagod na rin ang nanay ko. Imbes na magpahinga ay naglinis pa ako ng bahay. Bago magluto ng hapunan, naisip kong sunugin na yung mga basura sa likod ng bahay namin. At doon ko na muling naalala yung manika, Papa Dudut. Naisip kong tanungin si Nanay kung nakita niya yung manika pero hindi naman daw niya yon napansin. Tiningnan ko pa yon noon sa kwartong tinutulugan ni Tala dahil baka napulot na ng kapatid ko matapos tangayin ng aso. Nakahinga naman ako ng maluwag nang hindi yon makita sa kwarto. Pero paglabas ko ng bahay ay narinig ko ang malakas na pag-iyak ni Tala. Nagulat ako nang makita siyang nakikipag-away sa anak ng kapitbahay namin
na mas matanda lamang sa kanya ng 2 taon. Nagtaka ako nang makitang hawak ni Justin ang manikang tinapon ko sa basurahan namin. "Justin, saan mo nakuha yung manika?" tanong ko sa kanya. Tumingin sa akin si Justin na nanlilisik ang mga mata. "Wala kang pakialam." Pagkasabi noon ay tumalikod na siya at patakbong pumasok sa bahay nila. Pinatahan ko na lang si Tala at pinaunawa ko sa kanya na hindi sa amin ang manikang yon para hindi na niya hanapin pa. Nangako na lamang ulit ako na bibilhan ko siya ng bago. Papadudot, masyadong mabigat ang pakiramdam ko sa manikang yon, kaya nakahinga na rin ako ng maluwag na hindi na yon mapapasa kamay ng kapatid ko. Pero kinagabihan, bago matulog ay narinig ko ang malakas na tawa ni Justin. Sinasaway na siya ng nanay niya pero hindi siya natitinag. Hindi ko alam kung bakit parang may nag-uudyok sa akin na sumilip sa may bintana. Tanaw kasi roon ang bahay nila Justin at may kalakihan din yung bintana nila kaya kitang-kita sa loob kapag nakabukas yon. Papadudot. Bigla akong kinilabutan nang makita yung manika na nakapatong ang mga kamay sa balikat ni Justin habang buhat-buhat nito. Pero hindi lang yon. Biglang gumalaw yung manika at lumapat ang mga kamay sa leeg ni Justin. Sisigawan ko na sana si Justin nang biglang sumilip sa kwarto si nanay. "Ela, hinahanap ka ni Tala. Tabihan mo raw siya sa pagtulog." Sige po nay," tipid kong sagot. Nang ibalik ko na ang tingin sa bahay nila Justin ay nakasarado na yung bintana kaya hindi ko na nakikita kung ano ang nangyayari. Nangihina na lamang akong napaupo noon sa kama habang nakahawak sa dibdib ko. Ano ba kasing meron sa manikang yun? May sa demonyo yata. Kinabukasan, papadudot. Nagulat kaming lahat nang mabalitaan na lang namin na wala na si Justin. Ang sabi, binangungot daw, pero hindi ako kumbinsido doon. Hindi ko alam kung bakit biglang pumasok sa isipan ko yung manika. Hindi ko rin alam kung tama bang isipin na may kinalaman yon sa nangyari kay Justin. Pero malakas ang kutob ko na hindi yon pangkaraniwang manika lamang. Nang magsimula na ako ng trabaho sa bakery, naging customer din namin doon si Rafi. Medyo nagkakwentuhan pa kami dahil may ideya siya kung bakit ako umalis. Hanggang sa nabanggit ko sa kanya yung tungkol sa manika. Teka, may nalaman nga pala ako tungkol sa manikang yun. Sa totoo lang gusto ko sanang ipaalam sa'yo. Pero hindi ko naman alam kung paano ka kukontakin. Bakit? Ano bang meron? Yung manikang nakuha mo sa anak pala yun ni Aling Chari. Itinapon na raw yung manikang yon at sinira daw may sa demonyong araw. Nag-alala tuloy ako kasi sabi mo, ibibigay mo yun sa kapatid mo. Wala naman sigurong masamang nangyari sa kanya, hindi ba? Saglit akong natigilan. Kung gano'n ay posibleng sinapian ng anak ni Aling Chari yung manika? Tumango si Rafi. Parang gano'n na nga. Mukhang may matinding pinagdaraanan yung bata at hindi lang basta mahiyain o takot sa tao. Yung bago kasing janitor kamag-anak ni Aling Chari. Nakwento niya na madalas daw saktan ni Aling Chari yung bata. Sinisisi raw sa hiwalayan ng mag-asawa. Marami pang naikwento sa akin si Rafi, papadudot, hanggang sa sinabi niya na kailangan daw naming dalhin sa espiritista yung manika. Kailangan daw yung madasalan at sunugin para hindi na pamahayan pa ng ligaw na kaluluwa. Doon din posible kong kinausap yung nanay ni Justin at tinanong tungkol sa manika. Sinabi ko na lang na kay Tala talaga yon at hiniram lang ni Justin. Pero ang totoo, wala akong balak na ibalik yon sa bahay. Pinuntahan namin ni Rafi yung espiritistang tinutukoy niya. Pagkadala pa lang namin ng manika ay naramdaman agad nung matanda ang kakaibang presensya noon. Hindi nga kami nagkamali ng hinala na may kaluluwang sumanib sa katawan ng manika at maring yun nga ang anak ni Aling Chari.
Dinasalan at sinunog ng espiritista yung manika. Nakita namin kung paano yon naging abo. Nakahinga ako ng maluwag dahil sa wakas, hindi na yon babahayan pa ng kaluluwa. Mula nang mawala yung manika ay parang bigla na lamang gumaan ang pakiramdam ko, Papa Dudut. Pero mga 1 linggo lang matapos ang kababalaghang nangyari sa bahay namin. Nagtaka ako nung bigla na lamang nagbago ang ikinikilos ni Tala. May mga pagkakataong muling naririnig ko siya na parang may kausap sa kwarto nila. Pero tuwing sinisilip ko naman yon ay wala akong nakikitang kasama niya. May isang pagkakataon pa na kumakain kami at doon mismo sa harapan ko ay nagsalita siya na parang may kausap talaga. Pero ang mas nagpagulat sa akin ay nang mapansin kong gumagalaw ang basong nasa harapan ni Tala na parang may kumukuha nito mula sa mesa. Sa mga sumunod na araw ay hindi lang yon ang nangyari, Papa Dudut. Hating gabi na noon, tumabi ako kay Tala dahil iba talaga ang pakiramdam ko noon. Bigla ko kasing naalala ang nangyari kay Justin. Dumagdag pa ang kakaibang kinikilos ni Tala. May kakaiba rin akong nararamdaman sa bahay. At yung pakiramdam na yon ay parehong pareho sa naranasan ko noong janitor pa ako sa eskwelahan, kung saan ko nakuha iyong manika. Ilang sandali pa, Papa Dudut, nalimpungatan ako nang marinig kong bumubukas ang pinto ng kwarto. Napabalikwas ako para tingnan kung sinong pumasok, pero wala naman akong nakita. Sinulyapan ko noon si Tala na mahimbing na natutulog. Maya-maya pa'y bigla siyang humagikik at yung hagikik na yon nasundan ng mabigat na paghinga. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut. Nilukob ako ng matinding takot para kay Tala. Wala sa sariling binuhat ko ang kapatid ko mula sa pagkakahiga sa kama at pilit na ginising. Sinampal-sampal ko na siya noon dahil napakalalim ng tulog niya. Habang ginagawa ko yun ay biglang lumagabog yung pinto na para bang may humila noon para isarado. Nagising na noon si Tala, umiiyak at nanginginig sa takot. Nayakap ko na lang siya noon. Hindi ko na rin napigilang mapaluha dahil sa takot na baka mangyari din kay Tala ang nangyari kay Justin. Magdamag ko siyang binantayan at hindi na ako natulog noon, Papa Dudut. At para matapos na ang kababalagang nangyari sa bahay namin, pinuntahan ko yung espiritistang sumunog sa manika. Ang sabi niya na walang araw ang kaluluwang sumanib sa manika nang sunugin yon, pero sinundan daw ako nito. Nagpadasal kami sa bahay at nagpatulong na rin sa espiritista para mapalayas ang kaluluwang gumagambala sa amin. Makalipas nga ang ilang araw, naging payapa na ulit ang pakiramdam namin. Wala na yung batang nagpaparamdam. Bumalik na rin sa dati si Tala. Para ko nabunutan noon ng tinik, Papa Dudut. Kaya tuwing bumibili kami ng manika ay pinabibendisyonan muna namin sa pare bago tuwing may misa bago iuwi sa bahay. Nang sa ganon ay hindi na maulit ang kababalagang hindi ko magawang kalimutan. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Papa Dudut, ngunit bago ito matapos ay gusto ko sanang magpasalamat sa pagkakataong ibinigay ninyo para may bahagi ang naging karanasan ko sa kababalaghang yon. Batid ko po na hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon, kaya malaking bagay po ito sa akin. Kaya maraming salamat po at pagpalain po sana ang inyong channel. Lubos na gumagalang, Ella. Maraming salamat, Ella, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang iyong kwento ay isa sa mga patunay na marami pang kababalaghan ang nangyayari dito sa mundo na hindi pa napapakinggan o nakikita ng iba. Marahil ay hindi pa lamang handang magbahagi ng kwento ang iba dahil sa posibilidad
na mahusgahan sila kung totoo nga ba ito o hindi. Ngunit ang karanasan ni Ella ay isa ring paalala na hindi magandang basta na lamang tayong kumuha ng mga bagay na hindi natin alam kung ano ang pinagmulan. Lalo na kung ito ay isang manika na madalas pamahayan ng mga ligaw na kaluluwa. Malapit kasi ito sa wangis ng isang tao, ngunit laging tatandaan na sa kahit na anong kababalaghan ay mahalagang may sapat tayong kaalaman kung paano ito maiwasan. At higit sa lahat ay iwasan natin ang tuksong maaring gamitin ng kasamaan upang magkaroon tayo ng pangit na karanasan. Ang kwentong ito ay binigyang kulay ni Giara D. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.